Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa panan ng bundok, naninirahan ang isang lalaking nagngangalang Dan. Si Dan ay kilala sa kanyang pambihirang lakas, ngunit higit siyang sikat sa kanyang napakasamang ugali. Siya ay mapagmataas, maramot, at ang kanyang dila ay kasing talim ng patalim, handang manakit ng damdamin ng kahit na sino. Ang tanging pinahahalagahan ni Dan ay ang kanyang sarili at ang kanyang mga armas. Lagi niyang ipinagmamayabang ang kanyang matutulis na sibat at kutsilyo. Isang hapon, habang nagpapahinga si Dan sa ilalim ng puno, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang matanda ay mukhang gutom, pagod at puno ng sugat ang mga paa. Hiho, maaari bang makahingi ng kaunting tubig at pagkain? Kanina pa ako naglalakad, pakiusap ng matanda. Sa halip na tumulong, tumawa ng malakas si Dan. Tubig? Pagkain? Magtrabaho ka. Hindi para sa mga tulad mong mahihina ang aking mga ari-arian. Hindi pa nakontento, kinuha ni Dan ang kanyang maliit na kutsilyo at itinutok ito sa matanda upang takutin ito. Umalis ka rito bago ko pagamitin ang talim nito sa iyo? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang matanda, na isa palang diwata na nagbabalat kayo, ay tumayo ng matuwid at nagliwanag. Dan, ang iyong puso ay kasing tigas ng bato at ang iyong dila ay mas nakalalason pa kaysa sa anumang sandata. Dahil mas pinipili mong manakit kaysa tumulong, ibibigay ko sa iyo ang anyong nararapat sa iyong asal. Nagsimulang manginig ang lupa. Ang katawan ni Dan ay nagsimulang lumiit at tumigas. Ang kanyang mga kamay na laging nakahandang manakit ay naging mga sipit. Ang kanyang mga binti ay dumami para mabilis siyang makapagtago sa ilalim ng mga bato dahil wala siyang mukhang maihaharap sa mundo. Ngunit ang pinakamatinding sumpa ay ang kanyang dila. Ang kanyang matatalas na salita at lason ng kanyang pagkatao ay inilipat ng diwata sa kanyang buntot. Ang buntot na ito ay laging nakataas, handang manaksak at magbuga ng lason sa sino mang makakalapit. Mula noon, ang nilalang na iyon ay tinawag na Alak Dan, hango sa alak, na ang ibig sabihin noon ay lason o nakakalasing na sakit, at sa pangalang Dan, sa paglipas ng panahon, ito ay naging Alak Dan. Siya ay nananatili sa madidilim na sulok at ilalim ng mga bato. Daladala ang lason na dati ay nasa kanyang puso lamang. Ang alamat ng Alak Dan ay nagpapaalala sa atin na ang labis na kayabangan at pananakit sa kapwa ay may kaakibat na kaparusahan. Ang tunay na lakas ay wala sa talim ng armas, kundi sa tamis ng pagtulong. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Mag-subscribe na sa aming channel para updated ka kapag may bago kaming upload. Thanks for watching.